Amen. Purihin po ang Diyos. Sa umagang ito, tayo po ay sasamba sa Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, tayo po ay magsisimula na. Siya po ay ating uunahin sa oras na ito. Hallelujah. Sige po, damhin natin ang presensya ng Panginoon. Paumpisahan po nating magbanggit ng mga papuri sa Diyos, ng mga kamanghamanghang katangian ng ating Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Karapat-dapat po kayong parangalan, Panginoon, sa inyong kagandahan, sa inyong kadakilaan, O Diyos, sa inyong wagas na pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpupuri sa inyo, O Diyos. Na-acknowledge namin, Panginoon, yung kahalagahan niyo sa aming buhay. Na kayo yung nagbibigay kabuluhan, Panginoon, sa bawat araw na kami binibigyan niyo ng pagkakataong mabuhay, O Diyos. Bawat pagkakataong kami nakapaglilingkod sa inyo, O Diyos. Bawat pagkakataong kami nakasasamba sa inyo, Panginoon. Itong lahat ay dahil sa inyong sariwang pag-ibig na aming nararanasan. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Tinutulog po namin ang aming mga sarili sa oras na ito, Panginoon. Nais po namin kayong masamba, O Diyos. Makapagbigay ng mabangong samyo na pagsamba. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, hinahangad po namin, hinihiling po namin, Panginoon, ang pagsama ng banal na Espiritu, O Diyos, sa bawat isa na sumasabay sa online devotion na ito, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat sulok ng Pilipinas, Panginoon, sa ibang bansa, Panginoon. Hallelujah. Maranasan namin ang inyong presensya, O Diyos. Kahit ito'y virtual lamang, Panginoon, naniniwala kami na inyong malawak na pagkilos, ang inyong malawak na kamay, at ang inyong mga mata, Panginoon, ay hindi nawawaglit sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Dinadalangin po namin, O Diyos, matulungan niyo kami, Panginoon, na mabuksan ang aming puso, mabuksan ang aming isip, Panginoon, sa mga bagong pagtuturo na ipahahayag niyo sa amin sa umagang ito, O Diyos. Samahan niyo nga po, Panginoon, ang inyong lingkod na gagamitin sa paghahayag ng inyong salita, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinapupurihan po namin kayo sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng Diyos. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. Awit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy is thy faithfulness. Pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Hallelujah. Pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kabantay. Ito'y laging sagana. Ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapat ay dakila. Minsan pa po,
pag-ibig niya. Pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Ang awa niya ay walang kabantay. Ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapat ay dakila. Minsan pa po, the steadfast love of the Lord, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Thank you, Lord. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa inyong pag-ibig na laging sagana sa bawat umaga. Hallelujah. Patuloy po namin inaawit ang inyong pag-ibig, O Diyos. Palagi namin maalala ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo po pinakamataas na kapurihan, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Papuri po sa Diyos. Patuloy po tayo sa pagsamba sa pamamagitan naman po ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Sa umagang ito, dako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na dadalhin po ng lingkod ng Panginoon, Pastor Reynon Gesmundo. Purihin po ang Panginoon sa pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay po na ang Diyos po natin ay mabuti. Amen po. At tayo po ay makibukas po sa aklat po ng John chapter 8 sa verse 12 po. Sa John chapter 8 verse 12 po, ang sabi po dito ay ganito. Sabi po ng Panginoong Jesus, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So sinabi po dito ng Panginoong Jesus that He is the light of the world. I am the light of the world, sabi po ng Panginoon. At sinabi rin po ng Panginoon sa Mateo, sa chapter 5, verse 14 hanggang 16, sabi po doon ng Panginoon, "You are the light of the world." Sabi po niya sa kanyang mga alagad. At gayon din po tayo. Tayo po ay ilaw ng sanlibutan. At pagdating po doon sa verse 16, sabi ng Panginoon, "Let your light so shine among men that they may see your good works and they will glorify the Father." Sabi po ng Panginoong Jesus. Sabi po sa Ephesians chapter 5 sa verse 8,
You are children of light. Magliwanag kayo gaya ng anak ng kaliwanagan. Sabi po ni Apostol Pablo sa Efeso. At tayo po ay children of light. We are the light of the world. At pag sinabi po kasi na light of the world, ibig sabihin meron tayong dapat liwanagan. At ayun po ay ang sanlibutan. Meaning, yung po palang kalagayan ng sanlibutan ay nasa kadiliman. So imagine po yung isang silid kapag po tayo ay papasok doon. If the room is already bright, it doesn't need a light. Hindi na po kailangan ng ilaw kapag po yung isang silid ay maliwanag na. If we have something to find or something to get in that room or in our room, so kailangan po natin ng liwanag. So nangailangan po ng liwanag ay yung lugar po na madilim. Pag sinabi pong madilim, doon po na tayo sa liwanag. Pag sinabi po kasing nagbibigay ng liwanag, kung i-apply po natin ito sa atin bilang tao, sa ating kaisipan, di ba may kaisipan po na naguguluhan, nadidiliman. So nangangailangan po yun ng enlightenment, ng illumination, ng kaliwanagan. At yung pong isang tao o yung mga tao sa sanlibutan ay gaya din po natin nung una na kung saan yung ating pong prinsipyo, yung pong ating paniniwala ay hiwalay po doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. At salamat po sa Panginoon sapagkat tayo pong lahat ngayon na narito ay binigyan na ng kaliwanagan ng Panginoon at tayo nga po ay naging liwanag ng sanlibutan. Kumbaga, yung liwanag ni Kristo ay nagraradiate po sa buhay natin. Kumbaga, parang yung sabi ng agham, ang araw ay nagbibigay ng liwanag sa buwan. So the same thing with us, mga kapatid. Ang Panginoong Jesus, yung liwanag niya, yun po ay nagre-reflect po sa atin, nagraradiate po sa ating mga Kristiyano. Yes, we're not perfect, pero from glory to glory, binabago po tayo ng Panginoon. Day by day, binabago tayo ng Panginoon. At bilang lingkod ng Panginoon, we have to glow. Sabi nga, nag-glow daw in the dark. So we have to glow in the dark. But a glowing Christian is a growing Christian. So, dapat pala tayo ay mag-grow para po tayo ay mag-glow. Pag sinabi pong glow or glowing, it is a steady light. Kumbaga, nananatili na liwanag. At tayo po ay mananatili lamang na liwanag kung mananatili po tayo na nakakonekta sa ating Panginoong Hesukristo. So tayo po ay ilaw ng sanlibutan. So our purpose is to illuminate, to enlighten others. Kaya kapag tayo ay nakausap ng mga tao, lalo na kung sila ay walang pag-asa, sila ay malayo sa Diyos, walang relasyon sa Panginoon. Yung prinsipyo nila ay hiwalay sa salita ng Diyos. Kapag po tayo nakakausap, nagkakaroon sila ng kaliwanagan. Dumadating sila sa realization na oo nga, tama nga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Siyempre, given na po dyan yung pagkilos ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoong Jesus, walang makakalapit sa akin malibang ilapit kayo ng Ama. So salamat po sa Diyos. But glowing Christian is a growing Christian. Kumbaga meron din po pala itong stages. So kailangan muna nating mag-grow for us to glow. Kailangan nating mag-grow as a Christian upang yung liwanag ay makita sa atin. Sabi po doon sa 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. So kailangan pala nating mag-grow. Bakit?
upang makita sa atin yung kaningningan ng Panginoong Hesus. At pag nakita ng tao yung kaningningan ng Panginoong Hesus sa buhay natin, talagang mapapapraise the Lord sila. Yung hindi dating nagpupuri sa Panginoon ay makakapagpuri sa Panginoon. Yes, hindi naman talaga lahat. Meron talagang hindi kikilala sa Panginoon. But ang nais ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. But para magampanan natin yung bagay na yun na pinagagawa ng Panginoon, we have to grow first in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pero meron tayong dapat gawin. Ano yung dapat natin gawin? We have to go. So siguro mapapansin nyo, parang pagkain lang yan, grow food, at saka grow food at saka glow food. So ganun din naman, bilang mga spiritual na nilala tayo, kailangan din natin ng pagkain spiritual. Sabi nga ng Panginoong Jesus Mateo 4:4, ano pong sabi doon ay, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Amen po. So ganun din sa spiritual. So ito po yung stages of a glowing Christian. So kailangan mag-grow for us to glow. And for us to grow, we have to go first. So pag sinabi pong go, hindi po syempre go away. Kundi pag sinabi po kasing go, umuusad dyan. Merong pag-usad, tama po ba? Meron pong pag-usad na mangyayari. So bilang Kristiyano, we have to take the first step. Hindi po yung second step agad. Mag-first step muna tayo. Pag sinabi pong first step, humakbang po tayo. Ibig sabihin meron tayong gagawin. Gaya po nung tayo ay makakilala sa Panginoong Hesukristo. Di po ba? Ano po ba yung unang nangyari? Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So ganun din po kahit po tayong mga mananampalataya na. So dapat pala yung ating pananampalataya ay nagle-level up. Kahit nga po si Apostol Pablo, sinabi niya, diba? Inari niyang kalugihan ng lahat, makamtan niya lamang si Kristo. Makilala pa niyang lubos ang Panginoong Jesucristo. Ay how much more pa po tayo. Ganun din po tayo. Dapat po tayo nagpapatuloy. Dapat po tayo ay napapailalim sa proseso na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Sa proseso na ginagawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Amen po. At so, paano nga ba tayo mag-go? Paano ba natin iti-take yung first step bilang mga Kristiyano na, bilang mga sumampalataya na? So, laging babalik tayo dun sa pinaka-basic. Sabi po ng Panginoon sa kay Josue, sa Joshua chapter 1 verse 8. Ang sabi po niya doon ay huwag mawawalay ang kautusan o ang salita ng kautusan sa iyong bibig. Ano pong gagawin? Sabi, bulayin mo ito araw at gabi. Bakit daw? Upang matupad mo ang lahat na nakasulat dito. Nang sa gayon, magtatagumpay ka at sasagana o giginhawa ang iyong buhay. So makita natin po doon, upang sumagana, guminhawa yung buhay. So for us to glow, makita sa buhay natin yung resulta ng ating pagsunod. Di po ba? Kailangan sumunod muna tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. And for us to grow, kasi naroon na yung pagsunod. Sign of a growing Christian is naroon yung pagsunod. Nakikita sa buhay natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. But for us to grow, for us to obey, for us to be able to obey, kailangan pala bulayin natin gabi at araw ang sinasabi ng salita ng Diyos. So iba pa po yung reading, iba pa po yung pagbabasa. Iba po yung pagbubulay. Pagbubulay po kasi talagang ninanamnam natin yung salita ng Diyos. Nagkakaroon po tayo ng soaking, nagkakaroon po tayo ng pagbababad sa presensya ng Panginoon. And asking for Him yung pangungusap niya mula doon sa salita ng Diyos. At tayo pong lahat dito, karamihan po sa atin, 99% or 90% po na narito nakikinig online, ay nagbabahagi na ng salita ng Diyos. And we are not just sharing the Word of God, binubulay po natin ito. At humihingi po tayo ng tulong sa Banal na Espiritu. Lord, ano ba yung mensahe na nais niyong iparating
sa bawat isa. Kaya, ang nais po ng Panginoon, tayo po ay mag-glow in the dark bilang mga Kristiyano. A glowing Christian is a growing Christian. But yun nga po, a growing Christian must be a going Christian. Ibig sabihin, humahakbang tayo. At ang unang step po dyan, magkaroon po tayo ng personal devotion. Nagbubulay tayo ng salita ng Diyos, nananalangin tayo. Diba? Sabi po ni Apostol Pablo, ipaalala niya sa unang Thessalonica 5:17, manalangin kayong lagi. Sabi, pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. Pag sinabing walang patid, wala pong putol. Di po ba? Hindi naman po ibig sabihin nun ay talagang maghapon ka nang nakaluhod at nanalangin. Ibig sabihin, pray regularly. Nagpapakita po ito ng relasyon sa Panginoon. Kumbaga naroon lagi yung craving natin ay ang presensya ng Panginoon. So paano ba tayo mag-go-go? Sabi nga ng Panginoong Jesus, go and preach the gospel. Make all nations my disciples. Di po ba? Then teach them. Sabi, baptize them in the name of the Father, the Holy Spirit, the Son, and the Holy Spirit. Then teach them to observe what I command you. So, hindi lang binubulay yung salita ng Diyos, naroon talaga. So, sundin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya, a glowing Christian is a growing Christian. And a growing Christian is a going Christian. Kung iniibig natin ang Panginoong Hesus, sabi ng Panginoon, keep my commandments. Kaya purihin po ang Panginoon, mga kapatid. At nawa, tulungan po tayo ng Panginoon na patuloy na makita po sa atin ang kaningningan ng Panginoong Hesukristo. But for us to glow, we have to grow first. And for us to grow, we have to go and take the first step. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon na tayo po ay maging glowing Christian that illuminates others, that enlighten others, that lead others to Christ. Salamat po sa Panginoon, pagpapala po sa bawat isa. At muli po, isang magandang umaga. At tayo po ay sandali pa na manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa inyong mga salita, O God. Lord God, tulungan niyo nga po kami, Lord God, na laging maging handa na pasakop, Lord God, sa proseso na inyong ginagawa, O Diyos. Kung kailangan, Lord God, na kami ay ituwid, paluin, Panginoon, Lord God. We are willing enough, Panginoon, to undergo your discipline, Panginoon. Nasa ganun po, O Diyos, maging tuwid, Panginoon, yung aming paglalakbay patungo sa inyo, O Diyos. Na hindi kami kumaliwa ni kumanan, Panginoon. Sa halip kami maging dire-diretso lamang, Lord God, sa paglilingkod at magpatuloy lamang, Panginoon, sa inyong kalooban. Lord God, tulungan niyo nga po ang bawat isa sa amin. It doesn't mean, Lord God, na alam na namin ang inyong mga salita. Kami laging nananalangin. Lord God, may mga pagkakataon pa rin sa buhay namin, O Diyos, na kami, Lord God, ay nagkakamali ng mga pasya. Nagkakamali kami, Panginoon, ng mga gagawin, ng mga ginagawa, O Diyos. But Lord God, sa tulong niyo, sa biyaya niyo, Panginoon, we will become a glowing Christian, Panginoon, na kung saan ang mabibigyan namin, Lord God, ng kaluwalhatian ay kayo. Laging merong good report, laging may praise report, Panginoon. Diyos na banal, maraming salamat po. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon. Lahat kami, Lord God, nakikinig online, Panginoon. Ay abutin niyo nga po, O Diyos, na sa ganun po, Lord God, sa inyong muling pagbabalik, ay madatnan kami, Panginoon, na nagliliwanag, O Diyos. At sa ganun po, Lord God, kami makasama niyo. Makasama kami, Panginoon, dyan sa langit na bayan. Salamat po, O Diyos, purihin po kayo, dakilain kayo, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa, purihin po ang Panginoon.